Magandang hapon. Magandang hapon po, Father. Napaka-interesting po nung ating unang pagbasa mula kay Pablo. Ito ang kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sabi niya dito, I know what good does. I know that good does not dwell in me. Yung kabutihan, wala sa akin. That is, sa aking laman. The willing is ready at hand, but doing the good is not. Ang sabi niya po dito ay tayo ay isinilang sa kasalanan. Alam niyo, meron pong tayong myth, no? Alamat na o paniniwala na medyo paling. Ano po 'yon? Na yung mga bata ay mga angels pa, ano? Pag 7 years old na, ayan na, mukha ng Pilipino. Pero hindi pala. Alam niyo, meron pong pag-aaral na ginawa. At itong child psychologist, pinag-aralan niya, inobserbahan niya itong mga bata for 1 hanggang 6 years old. No? Magkakasama sila. Marami po mga batang ito eh. At bago pa sila magkaroon ng contact, ito po sa isang orphanage, I think, sa kanilang mga magulang, sa ibang teachers, inobserbahan niya. So naka-video itong mga batang ito kung ano ba ang kanilang ugali pagkasama ang ibang mga bata. Alam nyo, sa kanyang pag-aaral, akala niya itong mga batang ito, kasi mga naturally good eh. Mga innocentes pa, di ba? Wala pang alam na kasalanan ito. Hindi pa ito magsisinungaling. Pero nung inobserbahan niya po itong mga batang ito for quite some time, no, mga ilang buwan din yan, ito po yung kanyang conclusion. Ito mga batang ito, bagamat hindi naman tinuruan, wala pang natututunan yan mula sa ibang taong matatanda. Napansin niya, nandyan yung sinisipa nila yung kanilang kalaro. Sinasabunutan, tinutulak, sinisigawan, ayan. Ganon sila. Hanggang maging parang jungle yung mga batang ito, yung kanilang environment. Hindi niya ito maintindihan. Saan nila natututunan ito? Ito yung mga bata pa before their own exposure sa world. Ito siguro yung sinasabi ni Pablo. Lahat tayo nandito sa ganitong sitwasyon. Merong tayong kasalanan na nandyan, nakaugat sa ating pagkakaroon ng katawan. Merong mga needs, Tapos, ito pong needs na ito, nakikita niya doon sa mga bata. Kapag may laruan yung isang bata, aagawin ng isa. Tapos tatakbo at iiyak yung siyempre, inagawan. Ganun po yan. Pambihira po ito. Saan ba natututunan ng tao ito? Kaya po alam nyo ang conclusion dito sa itong child psychologist na itong sabi niya, huwag tayong umasa sa natural na pamamaraan ng pag-raise ng mga bata. Yung sinasabi natin, matututunan din yung mga principles and values niyan sa buhay. Huwag ka mag-alala kahit hindi mo turuan yan. Hindi, mali. Ang napakahalaga pala, bata pa lang tinuturuan na ng values and principles. Kaya po si Pablo, sabi niya, thanks be to God, through our Lord, ako ay naligtas. Kasi natuto siya ng mga values and principles. So kung tayo po, ang kinalakihan natin ay makasalanan na pagiging makasarili. Alam niyo ang ating pong narinig sa Ebanghelyo. Ay huwag ka na maghintay ng kung ano-ano mga senyal. Maging sensitive ka na sa mga pagtawag ng Panginoon na magbago. Ito po yung magandang narinig natin sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Mukhang wala pong saysay gaano yan, kasi ang kanyang sinasabi dito, marunong kayong mag-predict kapag merong darating na bagyo, pag merong darating na malakas na hangin, ganyan. Pero bigla siya nag-shift. Bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Alam nyo, ito po ay makabuluhan. Kasi
Tagalog po yung basa natin dito. Pero sa Greek o sa English muna, sa English po ito, why can you not discern the time? Ayun lang, time. Why can you not discern? Bakit hindi nyo makilatis ang panahon? Mas maganda po sa Greek, sa Griego, sa original na sulat ni Lucas. Ang sabi niya dito, Domikazein ton kairon. Ayan ang Greek niya. Domikazein ton kairon. To discern the time. Yung time po, hindi po chronos. Ang ginamit dito ng Panginoon, kairos. Dalawa po kasi ang salita for time. No? Ang time, katulad ng chronology, no? Yung chronos is yung clock time. No? Ngayon ay 5:15 o 5:10 na. O, ayan ang chronos. No? Pero yung kairos, iba po yan. Pag sinabing kairos, ito yung fullness of time. Wala pong ginagamit na orasan dito. Ito ay yung kaganapan ng isang bagay. Ito yung kanyang ginamit. Bakit hindi ninyo mabasa ang kaganapan ng panahon? Merong kasing nangungusap. Ang author ng Kairos ay merong mga messages sa atin. Ayan ang basahin ninyo. Ayan po ang gusto niya sabihin. Kaya po siya ay nagpatuloy sa kanyang sinasabi na huwag ka nang maghintay na madala ka pa sa hukuman. No? Kasi ipabibilanggo ka niyan at hindi ka makalalabas, sabi niya, hanggat hindi mo mababayaran ang kahuli-huling sentimo. Bakit biglang ganun ang pinag-uusapan dito? He was actually referring to our belief in purgatory. Tandaan niyo po yun. Bagamat ikaw, humingi ka na ng kapatawaran sa Diyos, magandang hakbang na yan. Yung pagkukumpisal mo. Pero yung iyong ginawang kasalanan, may lamat pa yan. Meron pa ring latay sa iyong kaluluwa. Kailangang pagbayaran mo yan. Ayun po ang dahilan kaya mayroong purgation. Halimbawa, ikaw po ay nasugatan, di ba? At kailangan ng stitches. Pupunta ka sa ospital kasi na-aksidente ka. So, bibigyan ka ng 12 stitches sa braso mo. Mga kumisan, pwede ka nang umuwi pagkatapos ng ilang oras doon sa ospital or sa clinic. Sasabihin ni doctor sa'yo, sige na, okay ka na, magaling ka na. Ganon, Pero hindi ibig sabihin nun, pag sinabing magaling ka na, ay pwede ka nang, wala na yung sakit, wala na yung sugat. Ayun po ibig sabihin nung pinatawad ka ni Lord, sa kumpisal. Yung ginawa mong kasalanan, nandun pa rin yung effect. May temporal punishment pa rin. Kaya sabi ni Lord, pag-igihan mo na, magbago ka na, basahin mo na yung panahon. Yung kairos, yung kaganapan ng panahon ngayon, magbago ka na. Gawan mo na ng paraan para yung pagbabayaran mo sa purgatorio ay mabayaran na. Kaya po tayo meron mga sacrifices. Kaya tayo meron mga values and virtues, mga kagandahang loob na kailangang isabuhay at isagawa. Ayan po ang dahilan. So hindi po yan medyo madaling maintindihan kasi ito po ay afterlife ang pinag-uusapan dito. Pero ito po ang maganda. Habang may panahon ka pa, basahin na natin agapan na natin ang kaganapan ng panahon, ang fullness of time. Ang palaging pagtawag sa iyo ni Lord, magbago ka na. At hindi lang magbago, dagdagan mo ng kabutihan bilang kabayaran para doon sa mga pagkakamali na nagawa mo. In that way, alam nyo, hindi lang tayo in the state of grace. Pero even after we pass on sa buhay na ito, malamang tayo po ay straight na sa kaharian ni Lord. Hindi na kailangang mapurga. Hindi na kailangan linisin pa. Ito po ang paalala sa atin ng Panginoon. Gawan po natin anang paraan para mabasa natin ang paghimok sa iyo ni Lord na magbagong buhay at dagdagan ng kabutihan ng pagkakawang gawa ang ating buhay.